Meron po nagtanong sa akin, bilang isang tagapaglingkod sa simbahan ni Kristo ng mga banal sa huling araw. Dito po sa simbahan tayo po ay binibigyan ng responsibilidad. Tinuro po sa atin ito ng ating propetang si Gordon B. Hinckley. Para manatili ang isang miyembro sa simbahan, kailangan po ng tatlong bagay. Kaibigan, responsibilidad, at good nourishment of the Word of God. Ibig sabihin yung responsibilidad, importante po yan na maibigay sa mga tao. Magkaroon ng responsibilidad para maibigay ang kanyang serbisyo sa ating Diyos. Pero nagkakaroon po tayo ng concern sa larangan ng paglilingkod sa Diyos. Leadership, ibig sabihin servants. Tayo po ay mga tagapaglingkod. Hindi po natin naiiwasan na may mga nagkakabanggaan. Hindi rin natin maiwasan na ang isa ay na-offend sa ginagawa ng kapwa niya na tagapaglingkod. Tulungan ko po kayo, brothers and sisters, lalo na sa mga kapwa kong mga leaders. Makinig po tayong lahat. Matuto po tayo sa banal na kasulatan, sa kwento ng ating Panginoong Jesucristo, kung anong kailangan natin gawin bilang tagapaglingkod at bilang kapwa tagapaglingkod. Matuto po tayo dito sa Biblia, dito sa parable ng ating Panginoon, na mahahanap natin sa Matthew chapter 24, verses 42 to 51. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. But know this, that if the good man of the house hath known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Therefore, be ye also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. But, and if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to smite his fellow servants, and to eat and drink with the drunken, the Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites. There will be weeping and gnashing of teeth. Ang kalagayan natin dito sa mundo, na darating ang panahon, tayo po ay maglilingkod sa ating Panginoon. At tayo po ay bibigyan at aatasan po tayo ng trabaho. Tayo po ay magkakaroon ng mga fellow servants. Huwag po tayo maging unjust sa mga fellow servants po natin. Yung iba kasi iniisip na hindi naman tayo nakikita ng iba. Yung ating karakter na bilang isang tao na hindi makatarungan sa mga ating mga kapwa tagapaglingkod. Minsan ang mga leaders, hindi nila naiisip yung kapakanan ng ibang tao na naglilingkod din. Ang pakiramdam ng iba, nahihirapan sila. Ang pakiramdam ng iba ay napagkakaitan sila ng pagkakataon at hindi natatrato ng maayos. Dito nagkakaroon ng hidwaan. Dito po nagkakaroon ng hindi magandang relationship. Huwag po nating hayaan na mangyari itong mga bagay na ito. Dahil ang pangako ng Diyos na kapag tayo po ay unjust sa ating mga fellow servants, ilalagay niya tayo doon sa katayuan na kasama ang mga hipokrito. Na kunwari lang, na hindi naman totoo na naglilingkod sa Kanya. So, mag-ingat po tayo para sa mga taong nasasaktan sa mga desisyon ng ating mga pinuno sa simbahan. Sila po ay mananagot. Kayo po ay mananagot kung kayo man ay unjust sa mga fellow servants ninyo. Mga tagapaglingkod tayong lahat. Nagbibigay tayo ng serbisyo. Hindi tayo binabayaran. Huwag po natin tratuhin ng masama yung ating mga kapwa. Isipin natin yung kapakanan nila. Tayo ay kapwa tagapaglingkod. At ayaw ng Diyos na tayo ay nanglalamang sa ating kapwa tagapaglingkod. Naway maisip po natin yung payo na yan. Ayaw natin mapabilang sa mga hipokrito. Pagkatotoo tayo, pag pinakita mo ang tunay na pagmamahal sa tao, mararamdaman nila yan. Kahit walang nakakita sa atin, gawin mo yung tama. Lalong-lalo na ang kapakanan ng inyong kapwa tagapaglingkod.